God bless you mga kapatid, beloved preacher Marcos Diasis. Tayo ba'y manalangin. O po mapagpala namin Diyos na magpayan sa lahat ang manayang banal sa mga Panginoong Jesus. Muli, walang hanggang pagpupuri, pagpasalamat, pagluhati, pagdakila, pagsamba. Ang patuloy namin pinapabuot siya ang throne ng biyaya dyan sa kalangitan. Sa dakilang pagpapalang pinakalob niyo po sa araw nito, Diyos. Sa tagumpay na iyong banal na gawain, malapang sa iyong pagkilos sa aming kalagitnaan. Maraming salamat sa amin na handog ng mga awitin, mga tugtugin. Na tunay na karating siya ang throne ng biyaya dyan sa kalangitan. Maraming salamat sa iyong matamis at malamang presensya na sa naming kalakasan. Sa hapong ito, sa muli namin pag-aaral niyang salita, sa po na palaging panalangin banal mong propeta ng mahal Evangelista Wida Estrada. Muli ka pong magbukas ang anaw at pakinig lahat na abot ng tinig tayo, Diyos, sa iyong banal, sa iyong maliit na lingkod. Ikaw po maglagay makataga sa aking bibig. Pagpalaan niyo po ang lahat ng narito. Pagpalaan niyo po kami lahat at sama-sama namin sinasaway lahat ng gawa ng kaaway hadlong sa aming kalagitnaan. Anoint the word of God in the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. God bless you po at kayo po makabalik po sa mga upuan. At sa ating pagpapatuloy na mahal, ako po muna nagpapabot po ng pinakamataas sa pagbati, pagluwati, pagdakila, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Double respect and honor to our beloved evangelist Willie Estrada Almeida. And we always cherish the teaching and memories of our beloved son, Pastor Linus Almeida. A pleasant good afternoon to their beloved children. Praise God to our beloved live cast viewer. Sa lahat po natin na mahal na makapatiran na narito, pinagpala tayo ng ating mahal na Panginoon. Amen. Praise God, napakarami natin ngayon. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aking mga kapwa manggagawang mga awit manunugtog, sa ating namahal na bisita, welcome to the royal family of God. Everybody say, praise the Lord. Masasabi nga po natin, praise God, Leah, na kung papaano sa mga nagdaang mga araw, dumaan din po tayo sa maraming pagsubok, nakaranas tayo ng mga kahirapan, praise God, maging sa ating paglilingkod, sa ating mahal na Panginoon, pinahirapan tayo, hindi makabiyahe, hindi makasakay ng mga sakyan. Praise God. Subalit, ang kabutihan ng mahal na Panginoon hindi nauubos. Napakabuti ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat sa totoong gawain ng ating mahal na Panginoon, ang nagiging mananagumpay, walang dilit iba kundi ang ating mahal na Panginoon. Kaya kung palagi natin uunawain ang mga talata sa banal na kasulatan, praise God, tayo po muna ay magbukas ng ating mga banal na kasulatan dito po sa sulat kay Tito, sulat ni Pastor Pablo kay Tito, 2, talatang 1 at 2. Praise the Lord. Dito po sulat ni Apostol Pablo para kay Tito, kabanatang 2, ang talatay 1 hanggang 2. Ngunit magsalita ka ng mga bagay na nauukol sa aral na magaling, na ang matatandang lalaki ay maging mapagpigil, mahusay, mahinahon ang pag-iisip, magagaling sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis. Ang Diyos ang magpala sa kanyang salita. Everybody say praise the Lord. Marapati niyo po na mahal na aking maulit ang talatang ito. Sa mga hindi pa nakakita, nakapagbukas ng kanilang banal na kasulatan, pwede rin po natin isulat at ating pong basahin sa ating mga tahanan. Ang paalala ni Apostol Pablo kay Tito, ngunit magsalita ka ng mga bagay na nauukol sa aral na magaling. Yung po, praise God, hallelujah, ang paalala ni Apostol Pablo, praise God, kay Tito, na siya, praise God, ay magsalita ng mga bagay na nauukol sa aral na magaling. Bon, kanino po naka-address ito, praise God, hallelujah? Una niya sa tinuringan, praise God, hallelujah, ng pangalalang ito, ay yung mga matatandang lalaki, ang sabi niya na ang matatandang lalaki ay maging mapagpigil, mahusay, mahinahon ang pag-iisip, magagaling sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis. Tingnan niyo po. Ibig sabihin, nagdidiman po ang ating mahal na Panginoon sa bawat anak ng Diyos. Lalo na po tayo, hindi po yung matatandang lalaki na matanda sa edad, yung mahihina na.
kundi, praise God, hallelujah, yung mga tumagal na sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Praise God, sa kanyang mga tungkulin, nariyan po, praise God, hallelujah, ang atas ng ating mahal na Panginoon kung paano siya tinawag. Katulad kami ng mga manggagawa, praise God, sabi nga ng ating beloved parents, then the Lord, according to the Bible, much is given, much is required. Praise God. Kapag malaki, praise God, hallelujah, ang ibinigay sa iyo ng mahal na Panginoon, malaki ang hinihingi sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Kaya nung sinabi ng Apostol Pablo, praise God, hallelujah, magsalita ka. Po, na mga aral na ukol sa mga bagay na magaling, na maging mapagpigil. Praise God. Ibig sabihin dito na mahal, kinakailangan ina-apply natin yung bunga ng Espiritu Santo. Ang lahat magsabing amen. Ano-ano ang bunga ng Espiritu Santo? Mababasa natin yan sa Aklat ng Galatia, Kapitulo 5, 22. Praise God, hallelujah. Pakibasa nga, sandali. Galatia 5:22, ito pa nakasabi ng mahal. Natapot ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapainuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat. 23. 23, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Ang lahat magsabing praise the Lord. But the fruit of the Spirit is, take note, sa grammar Piscadalia is ibig singular. Ang ibig sabihin dito Piscadalia ay sama-sama ito. Piscad, natatanging katangian ng isang tao. Sa isang tao Piscadalia na may bunga ng Espiritu Santo ay pinababatid sa bawat isa, datapwat ang bunga ng Espiritu Santo ay pag-ibig, katuwang, kapayapaan, pagpahinuod, kagandahan, loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuhan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Tingnan niyo po. Praise God, hallelujah. Nagdidemand ang ating mahal na Panginoon, praise God, hallelujah, sa bunga ng Espiritu sa atin ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi ni Apostol Pablo kay Tito, praise God, hallelujah, kinakailangan sa mga matatanda, lalaki, ay mahuhusay. Ang lahat magsabing amen. Po, mahusay sa pag-ibig, mahinahong, praise God, hallelujah, sa pagtitiis mo, praise God, hallelujah. Kaya, kung paano po tayo tinawag dito at tinuruan dito ng ating mahal na Panginoon, kinakailangan makikita sa atin ang tinatawag na bunga ng banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon. For what the Bible says in 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ang lahat na nakay Kristo ay bagong nilalang. Kung ano tayo merong hindi magandang buhay noong araw, ngayon tayo nakakilala sa ating mahal na Panginoon, praise God, dahil nakatanggap tayo ng banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon ang nanaan sa ating, praise God, hallelujah, ang lahat ng luma, praise God, hallelujah, ay wala na. Oh, praise God, lumipas na. Ngayon ay pawang naging mga bago. Kaya sa ating pananalita, kinakailangan bago ang ating pananalita. Ang ating kilos, praise God, hallelujah, ay kinakailangan bago na rin sa paningin ng ating mahal na Panginoong kalugod-lugod sa Diyos. Ang lahat magsabing amen. Lahat ng ating gawa, kinakailangan kalugod-lugod sa ating mahal na Panginoon. Ano mang ating iniisip sa ating kapwa, see to it, praise God, hallelujah, ang ating isip, ang ating puso, praise God, ang laman at takbo ay kalugod-lugod sa ating mahal na Panginoon. Hindi pinag-usapan dito kung ano tayo sa kalagayan natin sa ating buhay. Praise God, hallelujah. Kahit nga pa pinakamataas sa tungkulin. Praise God, hallelujah. Pero kung di naman siya kalugod-lugod sa ating mahal na Panginoon, baliwala rin yan sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon, isa lamang ang pinakikinggan. Yung gumaganap ng kanyang banal kalooban. Kaya tayo ng mga anak ng Diyos, tatandaan natin palagi sa banal na kalooban lamang ng ating mahal na Panginoon. At ang unang kalooban sa atin ng mahal na Panginoon, praise God, para tayo hindi problemadong mga tao, hindi aburido, praise God, hallelujah, i-apply natin palagi yung Mateo 6:33, Matthew 6:33, alam natin lahat yan, praise God, hallelujah, seek first the kingdom of God and His righteousness, all these things shall be added unto you. Tingnan niyo po yung mga narinig natin mga patutuo.
In spite na tayo pinariyan pa rin sa pandemya na mahal, walang trabaho ang karamihan sa atin. Pero ano ang ating naririnig? Dahil sa kanilang pagsusumika, praise God, hallelujah, na maging tapat sa ating malapanon sa lahat ng bagay. Ano ang sabi? Hindi sila pinagkulang man ng ating mahal na Panginoon. Imposible yun sa lahat ng imposible. Praise God, hallelujah. Sa panong ito, wala kang hanap buhay, mabubuhay. Isipin ng iba, mukhang wala sa tamang isip to eh. Pero dito, ang Diyos ang nagbibigay. Ang Diyos ang nagpapala. Ang mabuting bagay, kumpletong magbigay at magpala ang ating mahal na Panginoon. Amen. Hindi lamang po tayo pinagpala sa mga material at pinansyal na bagay. Praise God, hallelujah. Napakahalaga na pagpapala na ating natanggap. Praise God, hallelujah, yung kalakasan at kalusugan ng ating pisikal na pangatawan. Lalo natin nagaganap at nasusunod ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya tayo, praise God, hallelujah, pinagagaling ng mahal na Panginoon eh. Oh, praise God. Kaya tayo pinapalakas ng ating mahal na Panginoon para tayo, praise God, hallelujah, ay magpuri sa ating mahal na Panginoon. Paglingkuran natin siya ng buong katapatan sapagkat tayo ang may pangangailangan sa ating mahal na Panginoon. Kinakailangan maging wise na tayo, mga mahal. Who without God, we are nothing. Kahit ganito katalino, kahit ganito kakayaman, kung wala ang Diyos sa iyong buhay, wala yan. Pag nasagasaan, patay. Pag nagkasakit, nagkasakit talaga. Pero dito, praise God, tumayo dito kanina. Dating nasagasaan, praise God, patay. Pero naipanalangin, praise God, hallelujah, sa pangunang panalangin na totoong lingkod ng Diyos, yung patay na buhay. May pruweba, may ebidensya, buhay siya ngayon. Na tumayo dito at nagpuri na pasalamat sa ating mga Panginoon na totoo ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade. Buksan natin ang ating mga talata sa aklat ni Mika, kapitulo 6, talatang 7 at 9. Dito po sa aklat ng Mikas, kabanatang 6, talatang 7, 9 at 8. Kalulugdan baga ng Panginoon ang mga libo-libong tupa o ang mga 10,000 ilog na langis? Ibibigay ko baga ang aking panganay dahil sa aking pagsalangsang, ang bunga ng aking katawan dahil sa kasalanan ng aking kaluluwa? Dito po sa 9, ang tinig ng Panginoon ay humihiyaw sa bayan at ang taong may karunungan ay makakita ng iyong pangalan. Dinggin ninyo ang tungkod at ang naghalal sa aniyaon. 8. Kaniyang ipinakilala sa inyo, o ang tao, kung ano ang mabuti at ano ang inihingi ng Panginoon sa inyo, kundi gumawa na may kaganapan at ibigin ang kaawaan at lumakad na may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Amen. Malakas sa palakpak sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise God, hallelujah. Kaya yung mga masunuring Kristiyano, praise God, hallelujah, hindi nadadaya ng kaaway. Ang lahat magsabing amen. Napakaliwanag ang sinabi sa talatang ito. Mika 6:7. Kalulugdag, ito ang tanong eh. Kalulugdag baga ng Panginoon ang mga libu-libong tupa o mga 10,000 mga ilog na langis? Ibibigay ko baga ang aking panganay dahil sa aking pagsalansang, ang bunga ng aking katawan dahil sa kasalanan ng aking kaluluwa? Praise God, ano sa palagay natin? Ibibigay kaya ng mahal na Panginoon ang mga bagay na ito, praise God, hallelujah, kung tayo hindi karapat-dapat sa harapan ng ating mahal na Panginoon? Siyempre, hindi. Amen. Kung tayo, Kristiyano, nabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus, ang gawain natin, praise God, hallelujah, makasanlibutan pa rin. Malulugod kaya ang mahal na Panginoon? Ibibigay kaya ng Diyos yung libu-libong pagpapala? Hindi. At sa talatang 9, ang tinig ng Panginoon ay humihiyaw sa bayan, at ang taong may karunungan ay makakakita ng iyong pangalan. Dinggin ninyo ang tungkol at ang naghalal ni Yaon. Praise God. Wala tayong dapat dinggin dito kundi ang ating mahal na Panginoon, sapagkat siya ang naghalal sa atin. Siya ang tumawag sa atin.
Praise God, upang tayo magbunga, upang anumang hingin natin sa kanyang pangalan, ibigay ng ating mahal na Panginoon. Kaya dito kahit bata na marunong manalangin, praise God, kapag siya nanalangin, mga namahal, praise God, hallelujah, kahit sa may sakit, ang may sakit ay gumagaling. Bakit? Inihalal siya ng mahal na Panginoon. Oh, kaya ano ang turo ng ating mahal na Panginoon? Pakinggan natin. In English, He has showed thee, O man. Kanyang ipinakilala sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti. Po, hindi tayo lingid, praise God, hallelujah, sa atin kung ano ang mabuti. Ang turo sa atin, puro mabuti, ang lahat magsabing amen. Mabuti magpuri sa Diyos. Mabuti, praise God, hallelujah, ang dumalo sa gawain 3 times. Mabuti, praise God, hallelujah, ang magtapat sa pagbibigay. Amen. Praise God. Mabuti, praise God, ikaw ay magbahagi ng kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Yan ang sabi. At ano ang hiningi ng Panginoon sa iyo? Kundi gumawa ka na may kaganapan. O anong hinihingi? Anong dinidiman? Gumawa tayo na may kaganapan. Yung ganap sa pananampalataya. Alam ba natin ibig sabihin ng ganap? Praise God. Hindi kulang. Ganap na pagbibigay. Tama. Ayon sa pamantayan ng ating mahal na Panginoon. Ganap na pananamit na kalugod-lugod sa ating mahal na Panginoon. Holy dress. Dahil ang sabi ng Biblia, ang babae huwag magsusuot ng kasuotan na uukol sa lalaki. Deuteronomio Kapitulo 22, talatang 5. Oh, hindi namin po sa ating mga bisita, hindi po namin kayo sinisiraan. Praise God, hallelujah. O tinatakot. Kundi ito po'y aming iniaaral sa inyo, praise God, hallelujah, sapagkat kayo tinawag dito ng ating mahal na Panginoon sa araw na ito upang maligtas. At ang kaligtasan ay sa pamagitan lamang, praise God, ng ebanghelyo na inyong mapapakinggan. Ang sabi, gumawa ka na may kaganapan at ibigin ang kaawaan at lumakad na may kababaan na kasama ng iyong Panginoong Diyos. Lalakad tayo na may kababaan. Kahit tayo may mataas sa katungkulan, kahit tayo sino pa man. Praise God, ang lakad natin palagi may kababaan, humble in the sight of the Lord. Sapagkat tayo, praise God, hallelujah, ay tinawag ng ating mahal na Panginoon, hindi upang magmataas, kundi magpakababa, kundi sapagkat ang sabi ng Biblia, ang nagpapakababa, itinataas ng ating mahal na Panginoon. Pero sorry to tell, ang nagmamataas, ibinababa yan ng Diyos. Pinahihiya sila ng mahal na Panginoon. Praise God. Maraming umuusik sa ating beloved evangelist, mga kapwa mga ngaral. Pero pinakita ng mahal na Panginoon kung sino ang nasa buong katotohanan. Dahil dito, may prueba, may ebidensya. At tayo po ang bunga ng kanyang panalangin. Praise God. Marami po sa atin, hindi nyo po na personally na-meet na ang ating beloved pastor. Pero ano po ang ating naobserbahan? Praise God, hallelujah. Sa ating panalangin, binabanggit lang natin sa pangunang panalangin ng ating namahal evangelista Willie Estrada Almeida. Napapatunayan natin, praise God, na tinutugon tayo ng ating mahal na Panginoon. Napatunayan natin na buhay ang Diyos. Praise God, hallelujah, sapagkat sa Biblia, ang panalangin ng mga matuwid ang siyang pinakikinggan ng ating mahal na Panginoon. At ang Diyos, hindi lahat ay tinawag na pastor. Hindi tinawag lahat mga ngaral. Kundi siya ay naglagay. Ephesians 4:11, and I will give you pastor. Rather, and siya maglalagay sa iglesia. Unang-unay apostol, pastor, evangelista, guro. Fivefold ministry. Praise God. Kaya sa ating kapanahunan, meron tayo lamang isang pastor. Praise God, hallelujah. Sapagkat itong pastor na ito ay galing bigay sa atin ng ating mahal na Panginoon. Sa pamagitan ng kanyang pangunang panalangin, naaabot tayo ng mapagpalang kamay ng ating mahal na Panginoon. Kaya sino ang hindi maglingkod nga naman sa Diyos? Praise God, hallelujah. Sa simpleng pang-araw-araw na buhay, napakasarap ng buhay Kung iisipin natin, praise God, kulang ang magdamag para matulog. Po,
Kahit anong pagkain, praise God, hallelujah, ang sarap kainin. Amen. Kahit sa ka pumunta, lumakad, magbiyahe, so forth and so on, maghanap buhay. Payapa ang iyong puso kay Sipang. Yung iba, praise God, nag-aalala na baka ma-hold up magsakay ng sasakyan. Pero dito na mahal, praise God, hallelujah, sisigaw ka lamang na, hallelujah, praise the Lord. Sabi ng mga hold-upper, mga snatcher, ate, huwag kang maingay, hindi ka kasali. Amen. Bakit? Kontrolado sila ng kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya, doon tayo. Aralin natin yung mabuting aral. Gumawa tayo na may kaganapan sa ating mahal na Panginoon. Palagi may kalakip na pagtitiis, pangunawa, pagpakumbaba. Sa bawat lakad natin, situit, ang kasama natin ay ang ating mahal na Panginoon. Yang ibig sabihin, praise God, lagi tayong hingi ng gabay sa ating mahal na Panginoon. Kaya yung wise na Kristiyano, anong ginagawa? Halimbawa, doon sa mga kukuha ng board exam. Praise God, hallelujah. Hindi sila nagtiwala sa kanilang sariling karunungan. Ang ginagawa nila, nagpapa-pre-request, nagpapapanalangin, nag-aayaw no. Yung iba nga ay pinapalehans pa yung ballpen. Nakakatuwa. Pero akala mo biro-biro, pero totoo. Pagdating ng resulta, pasado. Amen. First Filipino judge ng Amerika. Bakit nagkaroon tayo ng first Filipino judge in America? Hindi dahil sa kanyang karunungan, kundi dahil sa pangunang panalangin ng tao ng Diyos. Praise the Lord. Sa ating kapanahunan, sa ating mga mahal sa buhay, nagpatotoo kanina, imposible sa lahat ng imposible, pero uulitin ko na naman, sa Diyos, walang imposible. Po? Kaya, yung pagdalo ng 3 times, hindi kabawasan, hindi kalugihan. Uulitin ko na naman. Yung dumadalo ng 3 times, nang magkita-kita kami rito, dahil this coming May, baka natatagalan na kayo sa amin dito. Mag 3 years na kami. Praise God. Pero ako'y palaging tuwan-tuwa sa mahal na Panginoon. Yung mga kapatiran kahit maiedad na, pero naroon ang kanilang pagsisikip na dumalo ng 3 times. Imposible. Talagang uugod-ugod. Pero pagdadating dito, masayang-masaya. Pag uuwi, malakas na malakas. Dahil nag-a-apply sa atin yung 1 John 1:7. If you walk in the light, take note. If you walk in the light, He is in the light. We must have fellowship with one another. Kaya bakit tayo tinuruan na mag-fellowship with one another? And the blood of Jesus Christ will cleanse us from our sins. Po, kapag tayo nasa fellowship, kapag tayo nagpupuri na sa ating mahal na Panginoon, bumababa ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. At pagka nariyan ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon, gusto natin maramdaman ang banal na Espiritu ng mahal na Panginoon. Dahil yun na nagpapagalak at nagpapasaya sa atin. Po, praise God. Kaya, ibig sabihin, kapag tayo nakadama na ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon, nalinis na ang ating puso't kasipan. Yung mga kasalanan natin, nawala. Dahil napatawad tayo ng ating mahal na Panginoon. Kaya napakahalaga ng pagdaloy. Hindi sapat, praise God. Kuya, mag-live broadcast na lang ako. Parang hindi natin alam salita ng Diyos. Po? Kaunting pagsubok, manlupay-pay na. Ang turo dito, huwag natin kakalimutan. Ang lahat magsabing amen. Hebrews 12:2, just looking unto Jesus. Bakit pinagdidiinan na? Wala tayong dapat tingnan kundi ang ating mahal na Panginoon. Kasi siya ang tagapagtapos at tagapag-ayos ng ating pananampalataya. Sino ba magliligtas sa atin? Praise God, yung matisot ka.
Maligtas ka kaya kung matisod ka, kahit sabihin pa may katwirang ka. Ang pinag-uusapan dito, ang magpapatuloy hanggang sa wakas. Kung yung kinatitisuro natin, nagpapatuloy, ikaw naman matitisod, hindi na magpapatuloy, sino lugi? Kaya wise, among wise, maging matalino tayo sa lahat ng matalino. Amen. Praise God, hallelujah. Ang pinag-uusapan dito, kaligtasan. Hindi lamang po kaligtasan ng ating kaluluwa. Po, sa ating pang-araw-araw na buhay, ligtas ka sa panganib. Kahit ano pa yan. Hindi kami exempted dyan. Minsan, galing kami dyan sa palengke, sakay kami ng tricycle. Biglang nag-U-turn yung tricycle. Hiyaw yung may-ari ng vulcanizing eh. Sabi niya, patay. Paano? Dumarag ka sa iyong elf, ang bilis ng takbo. 4 na dipa na lang. Praise God, hallelujah. Mabuti yung aking kasamang anak, nakapasig ko ng hallelujah, praise the Lord. Hindi kami nahagip. Biglang nakapreno yung elf. Yung 80 takbo. Sa palagay nyo, yung ganong kalapit na distansya, makakaya? No. Pero dahil sa pag-iingat ng mahalapan, covered kasi tayo eh, ng prayer ng ating beloved pastor. Pero kung tayo, piskaloya, magpapabaya, magpapa-apekto, piskaloya, huwag natin kakalimutan, Satan is like a roaring lion seeking whom who may devour. Kalutad po yan, piskaloya, ng leon na umaatungal, galit na galit. Kapag ikay mainit na Kristyano, piskaloya, ngit-ngit na ngit-ngit niya si Satanas. Sasabihin niya, ang ingay niyo, ang gulo niyo. Praise the Lord, hallelujah. Pero dito, mapuri mo ang Diyos. Habang nilalakasan ng pagpupuri mo na mahal, praise God, hallelujah, lalong binibigyan ng mahimbing na pagtulog ang kapitbahay. Dahil kapag sinusunod mo ang kaloobang mahal na Panginoon siya ang kikilos. Dahil siya lamang po ang mayroong mahabang kamay na kayang abutin ang lahat. Through our prayer, through the leading prayer of our beloved pastor, praise God, hallelujah, nariyan niya po ang paggabay at patnubay sa bawat isa atin ng ating mahal na Panginoon. Prueba, ebidensya na tayo totoong anak ng Diyos. Dahil walang magsasabi na, hindi ako anak ng Diyos. Bakit? Kayo lang ba ang anak ng Diyos? Anak din kami ng Diyos. Kahit nga magnanakaw, rapist, addict, sasabihin, anak din ng Diyos. Kiklaim nila. Dahil sila tao rin. Amen. Pero sa Biblia, maliwanag pa sa sikat ng araw, ang kanina lang ang pangalan na pasulat sa aklat ng buhay, praise God, hallelujah, ang totoong anak ng Diyos. Amen. Kaya tayo walang alinlangan. Dahil nakapasulat na ang ating mga pangalan sa aklat ng buhay for how many years? Ang gagawin na lang natin, praise God, hallelujah, po, papanatilihin natin na nakasulat palagi ang ating mga pangalan sa aklat ng buhay. Dahil may posibilidad na mapawi yan. Katulad yan na literal na sulat, praise God, hallelujah, kapag pinapabayaan na lumalabo, nabubura. Kung tayo magpapabayarin sa ating mga kanikanyang kaligtasan, alam na natin ang katotohanan, mag-alinlangan pa tayo sa pagbibigay, dahil napasukan tayo ng praise God ng panghinayang, malaki na kasi ang ibibigay, milyon na. Praise God, hallelujah. Nung piso-piso, matapat tayo. Libo-libo, matapat tayo. Nung milyon-milyon, magbabago tayo. Ayun, you know, milyonaryo tayo. Amen? Amen, say praise the Lord. Kung meron kang 1 milyon, ibigay mo yung kalahati. Halimbawa lang, ay kumpara mo yan sa mga libonaryo. Magkano lang yung libonaryo? Kung meron kang 100,000, o malayo sa milyon, sa kalahating milyon. Amen? Praise God, hallelujah. Kaya, maging wise po tayo. Seek first the kingdom of God. Lumakad tayo, nakasama ang ating mahal na Panginoon. May kaganapan, hindi sa ganang atin. Amen? Kung tayo may talento na praise God, napakarunong, so forth and so on. Salamat sa Diyos. Praise God, hallelujah. Pero kinakailangan palagi ang kaluwatian, ang kapurihan ay sa ating mahal na Panginoon. Ang lahat magsabing praise the Lord.
sapagkat wala tayong itinataas dito, kundi ang banal at makapangyarihang pangalan lamang ng ating mahal na Panginoon. Malakas na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise God, hallelujah. Ano ang sabi ng talata dito po sa aklat ng Isaias, Kapitulo 55, talatang 8. Tuloy-tuloy tayo, talatang Efeso 6, 11, 12. Praise the Lord. Dito po sa aklat ni Propeta Isaias, Kabanatang 55, ang talata po ay 8. Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi nyo mga pag-iisip, o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Amen. Amen. For my thoughts are not your thoughts, and my ways are not your ways. Kaya tayo na mahal, praise God, palagi natin alalahanin yung mga natutunan natin turo. Ang ating beloved pastor, every now and then, kumukonsulta sa ating mahal na Panginoon. Naalala ko noong mga 1986, praise God, hallelujah. Gusto ng mahal na pastor, madala kami sa Amerika. Siyempre, tuwan-tuwa naman tayo. Nag-produce kami namin kani-kanyang passport. Pero dito, ang masusunod, kalooban ng mahal na Panginoon. Nasa Amerika ng mahal na pastor. Nagpiprepare supposed to be ng kusada. Bigla siya, piskat, nagdumi ng dugo. Nagtataka siya, bakit? Nanghingi siya ng signs sa ating mahal na Panginoon. Ang ibinigay sa kanya, mag-rally sa Quirino Grandstand. Dahil mga panahong yon, namamayagpag ang mga komunista. Praise God. Sabi ng mahal pastor, kung ito ang kalooban ng mahal Panginoon, uuwi ako. Karakadaka, nag-stop yung kanyang bleeding. Oh, kaya dito, maliwanag ang talata ng banal na kasulatan. Ang isip ng mahal na Panginoon, hindi natin pag-iisip. Yung lakad natin. Gusto natin mag-abroad, praise God, hallelujah. Gusto natin magtrabaho doon. Oh, praise God, palagi kung kalooban ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat maaaring ito ang maging dahilan para mawala tayo sa ating mahal na Panginoon. Dito sabi ng mga pastor dumalo ka 3 times, magdapat ka sa pagbibigay. Dito pa lamang, payamanin ka na ng mahal na Panginoon. Nangyari? Po, praise God. Sapagkat ang kayamanan galing sa ating mahal na Panginoon. Silver and gold is mine, say the Lord of hosts. Gaganap lang tayo, susunod lang tayo sa ating mahal na Panginoon. Delight in the Lord. Magpakaligaya tayo sa ating mahal na Panginoon, and He will give the desire of your heart. Praise God. Lahat ng bagay, lahat na nasa na yung puso, ibibigay yan ng mahal na Panginoon. Praise God, hallelujah. Kalooban ng ating mahal na Panginoon. Wala namang hindi magandang kalooban ng mahal na Panginoon . Kahit saan tayo dalhin, kahit saan tayo pwesto, praise God, hallelujah, po, yun ay mabuti, maganda. Amen. Yun lang maging tagapalakpak tayo . Sapat na para tayo magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Bakit? Hanggang ngayon, buhay pa. Malakas pa. Malusog pa. Samantala, nung wala pa tayo sa ating mahal na Panginoon, hinahabol natin ang ating mga hininga. Gusto natin matulog, hindi makatulog. Gustong kumain, hindi makakain. Wala. Pero ngayon, praise God, hallelujah, talagang mapuri mo ang Diyos. Oh, napakahaba na ng ating oras, napakainit kung pag-iusapan. Pero bakit tayo nagtitiis? Totoo kasi. Amen. Alam natin na kapag tayo narito every Friday, every Sunday, Friday and Sunday, Wednesday, praise God, palagi tayong pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Sabi ko nga po, from our health, napakalaga ng kalusugan natin . Yung pagsabi nga, pag hindi makatulog, ang hirap. Hindi ka makakain, ang hirap. Pero dito kahit hindi kumain, ang sarap. Amen. Kapag araw ng gawain, ayaw mo munang kumain. Dahil binubusog tayo ng presensya ng ating mahal na Panginoon. Praise God. Nakakatuwa. Mga kapatid, ang lalapit magpapapanalangin. Pag bumalik, salamat Brad, salamat sa prayer mahal na pastor.
Amen. Kaya, sino hindi maglingkod sa mahal na Panginoon? Sino hindi matutuwa sa gawa ng ating mahal na Panginoon? Amen. Kaya tatandaan natin, we are serving the Lord. Only one Lord. Only one God. We have only one ministry. Jesus Miracle Crusade International Ministry. We have only one pastor. Because the Bible says, I will give you pastor that will feed your knowledge and understanding. Praise God. At ang mahal na Panginoon ay naglagay sa iglesia. Unang-unay apostol, guro, preacher, pastor, evangelist. Kaya tayo, walang alinlangan, hindi nadaya. Sapagkat lahat na atin nakita, narinig, at natutunan, nakabase sa banal na kasulatan. Sa Biblia, wala tayong magagawa sa katotohanan, kundi ayon sa katotohanan lamang. Praise God. Totoo ang ating Diyos. Walang dilit ba, kundi ang ating mahal na Panginoong Sus. Totoo ang ating paglilingkod, sapagkat nagsusunod natin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen. Yun lang kabanalan, ang hirap sundin Praise the Lord. Pero bakit in-insist ng ating beloved pastor, ang mga babae huwag magsusuot ng kasutang nauukol sa lalaki, sapagkat yun ay karumal-dumal sa ating mahal na Panginoon. Yung iba hindi may pangaral yun, baka natatakot sila, baka hindi na bumalik. Pero ang ating beloved pastor, ang pinapahalagahang kaligtasan. Kung sila'y makinig, kung sila'y sumunod, a blessing if you obey the commandment of the Lord. Dahil yung pagpapantalong para sa mga babae, karumal-dumal. Kasuotang nauukol sa lalaki, ayaw ng mahal na pastor na tayo mapapahamak. Mga banal lamang, perfect church without blemish, without wrinkle, shall be brought to heaven. Ang ating beloved parents in the Lord, wala siyang layunin kundi lahat tayo ay makatiyak ng ating kanikanyang kaligtasan. Kaya ang kanyang pinaiiral, pinapaalala, ginagawa ay yung katotohanan. Kaya dahil sabi na nga ng Micah, lumakad tayo na ang kasama natin ay ang ating mahal na Panginoon. Amen. How will we walk with our Lord? Praise God. Paano tayo lalakad na kasama ang ating mahal na Panginoon? Simple. Unang-unang, magpuri ka sa Diyos. Makakasama mo na ang mahal na Panginoon. Sundan mo ng pangailangan mo. Marami kang pangailangan. Ipanalangin mo sa mahal na Panginoon. Makakatiyak ka. Sasagutin ka ng mahal na Panginoon. Dahil sabi ng Biblia, knock, it shall be open. Seek, you shall find. Praise God. Kaya tayo, lahat ng ating ginagawa ay naging makabuluhan, kapaki-pakinabang, sapagkat lahat ng ito ay totoo. Nakabase sa banal na kasulatan. Ano nga pa nga pong huling talata natin? Efeso 6:11-12. Aklat ng Efeso, batang 6, talatang 12-11. Magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo magsitibay laban sa mga lalang ng diablo, sapagkat ang ating pakipagbaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Everybody say, praise the Lord. Para tayo maging matibay, tinutulungan tayo ng ating mahal na Panginoon. Tatandaan natin, ang ating pakipagbaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahalang kadiliman na ito ng sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu na kasamaan sa mga dakong kaitaasan. In other words, maliwanag pa sikat ng araw, ang kaaway natin ay masamang espiritu, mismong demonyo. Demonyo ng bisyo,
Demonyo pagmumura. Kasi marami nga yung demonyo. Praise God. Paano paglalabanan yan? Ang turo ni Apostol Pablo, magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. Magbihis. Kaya paano yung pagbibihis? Praise God, hallelujah. Hindi po yung literal na bihis. Po, maganda ang yung bihis para mapansin ka. Praise God, hallelujah. Malaman ang yung makita ang yung kagandahan. Po, ang ibinibihis dito ng ating mahal na Panginoon, praise God, pinatuturo sa ating mahal na Panginoon, praise God, hallelujah. In literal na bihis, may kabanalan. For without peace, no one can see the Lord. Hindi lamang po yung makikita mo literal mahal na Panginoon. Kapag wala kang kabanalan, ang iyong kasuotang walang kabanalan, ang iyong itsura walang kabanalan, hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, yung gawa ng mahal na Panginoon, panalangin ka ng panalangin, asa ka pa rin sa doktor. Pero kapag tayo nasa kalooban ng mahal na Panginoon, dahil ginaganap natin ang kalooban, ipapatong mo lang yung kamay sa may sakit, ang may sakit gagaling. Ano pa yung rewards noon? Praise God, libre. Sa panahong ito, manamahal. Naku po. Nagkasakit, dinala sa ospital, check up, tinaas ang kilay, may bayad. Pinatagilid, bayad. Praise God, hallelujah. Pinasok doon sa examination room, may bayad. Paglabas, nakabote. Yun ang nangyari sa beloved tatay na ating beloved Brother Edward. Pero dito, praise God, hallelujah. Tingnan ko, kanila buhay na patuto. Patay, binuhay. Amen? Everybody say, praise the Lord. Kaya buhay na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Napakasarap maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Praise God, hallelujah. Kahit hindi tayo milyonaryo, kahit tayo, praise God, hallelujah, piso-piso lang, masaya naman dahil tayo na kay Kristo. Amen? Kontento tayo sa lahat ng bagay. Praise God, hallelujah. Iniisip mo pa lang, mahal na Panginoon, bigyan mo ako ng magandang uniform. Meron nga dito instrumentalist. Praise God, hallelujah. Sabi niya, mahal na Panginoon, gusto ko magandang gitara. Ang ginawa, nag-fasting 5 days. Ano ang bunga? Bagong gitara. Coming. Totoo ang Diyos. Amen. Delight in the Lord and He will give the desire of your heart. Anong gusto mo? Praise God, hallelujah. Kaloobin ng mahal na Panginoon. Basta yan, kalooban ng mahal na Panginoon, hindi ka bibiguin ng mahal na Panginoon. Amen. Praise God, hallelujah. Imagine, imposible kang makasakay sa aeroplano sa panahong ito, sa mga barko mag-travel. Pero kapag ikay anak ng Diyos, determinado ka sa inyong pananampalataya. Praise God, hallelujah. Sasabihin nga, i-question nyo, saan ka ba nagdaan? Nasa ground floor po, nakarating ka ng top roof. Sa bintana kaya ito nagdaan? Hindi po, sir. Diyan po sa pinto. Ba't di kita nakita? Walang imposible sa Diyos Ganon gumawa ang ating mahal na Panginoon sa mga anak ng Diyos. Kaya tatandaan natin, mahal, praise God, hallelujah, magbihis tayo ng ayon sa kalugod-lugod sa ating mahal na Panginoon. At sa katapos-tapusan niya, kayo magpakalakas sa Panginoon at sa kanyang kapangyarihan at sa kanyang kalakasan. Po, be strong in the Lord and the power of His might. Sa panahong ito, wala po tayong panlaban sa ating kalaban. Praise God, hallelujah. Kundi ang ating sandata ay magpakalakas sa ating mga panahon. Once and for all, seek first the kingdom of God. Palagi tayong malakas sa ating mahal na Panginoon. Mawi tayo sa ating mahal na Panginoon. Habang tinatawagan po natin ang mga na bisita na sila ay tumanggap sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos.
dapat mo malaman, hindi kanya pababayaan. Bugtong niyang kanyang ibinigay upang sinumang sumampalataya ay may buhay na walang hanggan. Tunay kanyang kaya siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo. Dahil sa'yo at kung nais mo siya'y tanggapin, ikaw sa kanya'y manalangin, ang kanyang pangako'y Purihin ka mga Panginoon Jesus, hallelujah. Patuloy tayo magpuri sa ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ibigay natin ang pinamataas ang puri, ang lahat ng nagsamba sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, hallelujah. Ay, kanya kaya siya'y sapagkat sa kabila ng ating mga pagkukulang, pagkakamali ang ating pinakamama na Jesus, siya'y tapat, siya'y ang mga pangako, hallelujah. Hallelujah, hindi siya nagbabago sa ating buhay. Tunay tayo pinaglingkuran.